Si Noah ay nasa isang kafe kasama ang isang babaeng nagngangalang Julie, nakakakilala lang niya doon. Ikinuwento niya sa kanya ang tungkol sa kanyang panaginip kagabi. Ipinaliwanag ni Julie ang kahulugan ng kanyang panaginip at iniugnay ito sa isang nakakatakot na bagay na nagdulot ng pagkabagot kay Noah. Pagkatapos, tinanong ni Julie ang tungkol sa kanyang zodiac sign na lalo pang nagpadagdag sa pagkainip ni Noah dahil sa mga sinabi niya. Nang mapatingin si Noah sa babaeng nasa katabing mesa na kumakain kasama ang kanyang kasintahan, nakaramdam siya ng pag-akit sa kanya. Mukhang interesado rin ang babae kay Noah dahil tumingin din ito sa kanya sa mga sandaling iyon. Pumunta ang babae sa banyo bilang isang senyales at sumunod si Noah sa kanya. At agad na nagsing-along ang babae sa mikropono ni Noah. Kinabukasan, ibinahagi ni Noah kay Rex ang tungkol sa kanyang karanasan sa restaurant nung nakaraang araw kasama ang babae. Si Rex ay nagbigay ng payo na maghanap na siya ng makakasama sa buhay dahil siya ay tumatanda na at humihina na ang kanyang mga tuhod. Nabanggit ni Noah na namimiss na niya ang kanyang dating kasintahan na umalis sa kanya nang walang paliwanag 2 taon na ang nakalipas. Kasunod nag-flashback ang pangyayari noong unang pagkakataon na nagkita sina Noah at Isa. Sa mga sandaling iyon, nabigla si Isa ng malalakas na tunog ng musika na umaabot mula sa kwarto ni Noah. Dahil hindi binuksan ni Noah ang pinto, pumasok na lang si Isa sa kanyang apartment. Nang makapasok siya, natagpuan niyang nawalan ng malay si Noah dahil sa pag-inom ng kemikal, kaya't agad siyang nagmadaling tumulong. Di nagtagal, nakabawi si Noah mula sa kanyang pagkakahilo at inamin kay Isa na siya ay nakakaranas ng depresyon dahil kakatapos lang niyang mawalan ng trabaho at kamakailan ay sumakabilang buhay ang kanyang ina. Nang marinig ni Isa ang sinabi ni Noah, pinayuhan niya itong huwag saktan ang sarili at binalaan na habang siya ay nabubuhay, may pag-asa pa. Lumipas ang mga araw at naging mas malapit sila sa isa't isa at palaging magkasama. Sa kalaunan, ipinagtapat ni Noah ang kanyang nararamdaman para kay Isa. Nagagalak na tinanggap ni Isa ang pagmamahal ni Noah at kasunod nito ay nagsimula ang matinding digmaan ng dalawa. Sana all. Kinabukasan, naguluhan si Noah nang makita niyang wala nang laman ang apartment ni Isa. Lalo pang lumalim ang kanyang pagkalito dahil hindi man lang siya nasabihan tungkol sa biglaan nitong pag-alis. Matapos ang ilang araw habang nasa isang repair shop si Noah, aksidente niyang napansin ang isang babaeng kahawig ni Isa na naglalakad sa labas ng shop. Sinundan niya ang babae hanggang sa kanyang trabaho at tinawag siya sa pangalang Isa, ngunit mariing itinanggi ng babae na siya si Isa. Kasunod kinuhanan siya ni Noah ng litrato gamit ang kanyang cellphone at umalis. Kasunod ikinuwento ni Noah ang nangyari sa kanyang kaibigang si Rex na nagpalagay na maaaring kamukha lang ng babae si Isa o posibleng nagkaroon ito ng amnesia kaya't hindi niya maalala ang nakaraan. Kinagabihan, pumunta si Noah sa isang bar at nakipagkita sa may-ari na si Raymond na nagsabi sa kanya na may isang babaeng kahawig ni Isa na nagtatrabaho roon bilang isang Magdalena. Ipinaliwanag ni Raymond na kailangan magbayad ng malaking halaga ng pera upang makausap ang babae. Dahil hindi niya kayang magbayad, pinanood na lamang ni Noah ang babae nang hindi nakikipag-usap sa kanya. Kinabukasan, sinundan ni Noah ang babae upang malaman pa ang tungkol sa kanya. Habang sinusubaybayan niya ito, biglang nawala ang babae at muling nagpakita at sinasabing huwag na siyang sundan pa. Nagpumilit si Noah at iginiit na siya si Isa. Ipinahayag niya ang kanyang 2 taong paghahanap at paghihintay sa kanya na puno ng pag-asa at pangarap na makasama muli siya. Ikinuwento niya ang mga pagkakataong nag-aalala siya sa kanyang kalagayan, pati na rin ang mga alaala ng kanilang mga masayang sandali. Sa huli, kinumpirma ng babae na siya nga si Isa, ngunit hinikayat si Noah na kalimutan na siya dahil wala siyang intensyong bumalik sa kanya. Habang nasa apartment, ibinahagi ni Noah kay Rex ang kanyang muling pagkikita kay Isa. Pinayuhan siya ni Rex na kalimutan na si Isa at mag-focus na lang sa kaibigan niyang si Julie na ipinakilala ni Rex sa kanya. Kinagabihan, nagkasalubong sina Noah at Julie sa isang parking lot at doon tinukso ni Julie si Noah para sa isang mabilis at panandaliang kasiyahan. Dahil tuyot na ang tambutso ni Noah, tinanggap niya ang paanyaya ni Julie at agad niya itong isinama sa isang sulok ng parking lot at nagdigmaan ang dalawa. Habang nasa kafe, nakatanggap si Isa ng tawag mula sa kanyang ina na nagbigay ng balita na inaresto ng mga pulis ang kanyang ama dahil sa kanyang pagsusugal. Dahil wala nang ibang pagpipilian, humingi si Isa ng tulong kay Raymond para mailigtas ang kanyang ama mula sa kulungan.
Pumayag si Raymond na tumulong, ngunit nagtakda siya ng malaking pagtaas sa kanyang mga umiiral na utang na nangangahulugang kailangan ni Isa na magtrabaho para sa kanya hanggang sa mabayaran niya ang lahat. Noong gabing iyon sa bar, nang makitang minamaltrato ng isang bisita ang kanyang kaibigan, pinilit ni Isa na paalisin ang lalaki mula sa lugar. Hindi nagtagal, dumating si Noah at sa tulong ng security guard ng bar, pisikal na inalis ang lalaki. Pagkatapos ng insidente, nagkaroon ng pag-uusap sina Noah at Isa. Ibinunyag ni Isa ang mga dahilan sa kanyang biglaang pag-alis at ipinaliwanag ang sitwasyon ng kanyang mga magulang. Nagpahayag siya ng galit sa kanila dahil sa pag-aaksaya ng perang ibinigay niya, na ginugol sa pagsusugal at nagresulta sa malaking utang sa mga moneylender. Ibinunyag ni Isa na ang pagkakaaresto sa kanyang ama kamakailan ay nagbigay ng malaking epekto sa kanya at nagtulak sa kanyang desisyon na humingi ng tulong kay Raymond. Nais niyang masiguro ang paglaya ng kanyang ama mula sa kulungan, kahit nabatid niyang magpapatuloy ang pagtaas ng mga utang na pinagdaraanan ng kanyang pamilya. Sa kabila ng mga suliraning ito, nagdesisyon si Isa na hindi siya susuko at gagawin ang lahat ng makakaya upang matulungan ang kanyang ama at mapanatili ang kanilang pamilya. Matapos malaman ang katotohanan, nakiramay si Noah kay Isa at ipinaabot ang kanyang pagsuporta. Ipinahayag ang kanyang kahandaang harapin ang mga pagsubok ng magkasama. Gayunpaman, iginiit ni Isa na kaya niyang harapin ang kanyang sitwasyon ng mag-isa at ayaw niyang magmukhang kaawa-awa sa paningin ni Noah. Sa kabila ng alok na tulong ni Noah, nanatiling matatag si Isa sa kanyang desisyon na solusyonan ang kanyang mga problema ng mag-isa. Kinabukasan, bumisita si Julie sa apartment ni Noah upang magtanong at humingi ng kasagutan tungkol sa kanilang relasyon. Dahil ilang beses nang sinisisid ni Noah ang kanyang karagatan, inamin ni Noah na kinakailangan na nilang itigil ang kanilang relasyon dahil may mga nararamdaman pa siyang hindi na ipapahayag para kay Isa. Noong gabing iyon, ikinuwento ni Noah kay Rex ang sitwasyon at nagplano sila upang matulungan si Isa sa pamamagitan ng pagpiyansa sa kanyang ama na nasa kulungan. Kinabukasan, dumating si Isa sa apartment ni Noah na may luha sa kanyang mga mata at iginiit na hindi niya dapat isali ang sarili sa mga problema ng kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Noah na nais niyang suportahan si Isa sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kanilang kinakaharap. Sa kanyang palagay, mahalaga ang pagkakaroon ng katuwang sa gitna ng mga pagsubok na ito at handa siyang ipaglaban ang kanilang relasyon. Gayunpaman, ipinahayag ni Isa na wala na siyang nararamdaman para sa kanya. Dagdag pa rito, ibinahagi niya ang kanyang sitwasyon na lubog na siya sa utang kay Raymond, na nagdudulot sa kanya ng labis na stress at pag-aalala. Ngunit patuloy na nanatiling tiwala si Noah sa kanyang pagmamahal at hindi tumigil sa paghikayat kay Isa tungkol sa kanilang relasyon. Hindi na nakapagpigil ang dalawa at sila ay bumigay. Nagresulta ito sa isang matindi at masiglang sagupaan matapos ang 2 taon ng paghiwalay. Samantala, si Julie, na may sama ng loob, ay lihim na kumuha ng mga larawan ni Noah at Isa na magkasama. Pagkatapos, dinala niya ang mga larawang ito kay Raymond, kasama ang mga detalye tungkol sa kanilang lokasyon. Mayroong malalim na dahilan si Julie sa kanyang mga kilos sapagkat nais niyang makuha ang atensyon ni Noah at masolo siya sa kanilang relasyon. Pagdating ni Isa sa kanyang trabaho sa bar, nakipagtalo siya kay Raymond na humantong sa pamamagitan ng pagtali sa kanyang mga kamay at pag-iwan sa kanya sa isang kwarto. Kinabukasan, sa tulong ng kanyang kaibigan, nakahanap si Isa ng paraan upang makawala sa pagkakapigil ni Raymond at nagpasya siyang tumakas. Ngunit, nahabol siya ni Raymond at muli siyang nahuli. Hindi nagtagal, dumating si Noah upang tulungan si Isa na makawala, na nagresulta sa isang pisikal na laban sa pagitan niya at ni Raymond. Dahil dito, sinamantala ni Isa ang pagkakataon upang kunin ang baril na nahulog mula kay Raymond at binaril siya. Muling nagtagpo sina Noah at Isa at makikita ang kanilang kasiyahan habang magkasama silang pumunta sa kasal ni Rex. Hindi pinalampas ni Noah ang pagkakataong makasama si Isa, kaya't binigyan niya ito ng bulaklak. Makikita rin ang suporta ng mga bisita sa kanilang relasyon na tila nagpapahiwatig ng posibilidad ng kanilang sariling kasal sa hinaharap.